Sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Quezon, may isang ilog na tinatawag ng mga matatanda bilang Ilog Tico. Mula pa noon, usap-usapan na ito'y may bantay, isang sirena na maganda pero mapanganib. Sabi ng mga lola, kapag napansin mo raw na tila may humuhuni sa tubig tuwing hating gabi, huwag kang lalapit, dahil hindi ito ibon, kundi ang awit ng sirena na kumukuha ng kaluluwa ng sino mang lalaki na pumapalapit. Pero gaya ng lahat ng kwento, may mga taong hindi naniniwala. Si Marco, 27 anyos, ay isang photographer mula Maynila. Sa gitna ng burnout at problema sa relasyon, nagdesisyon siyang magbakasyon sa baryo ng kanyang lola Enyang. Tahimik ang lugar, presko ang hangin, at napapalibutan ng kagubatan, perpekto para sa kanyang dokumentaryo tungkol sa Forgotten Places sa Pilipinas. Sa kanyang pag-iikot, isang gabi habang kinukuhanan niya ng long exposure shot ang ilog, napansin niya ang tila pagsayaw ng tubig sa liwanag ng buwan. Maya-maya pa'y narinig niya ang isang tinig, hindi malakas, hindi rin pabulong. Isang awit, na parang alon ng hangin sa gitna ng gabi. Paglingon niya, doon niya unang nakita si Alina. Mahaba ang buhok, tila kumikislap sa ilalim ng buwan. Mapuputi ang balat, at may mga mata na malamlam ngunit makahulugan. Nakatayo siya sa batuhan sa gitna ng ilog, tila hindi nababasa ng tubig. Hindi nagpakilala si Alina, ngumiti lang siya, at saka naglaho sa ilalim ng tubig. Hindi na maalis sa isip ni Marco ang babae sa ilog. Bumalik siya gabi-gabi, umaasang muli niya itong makita. Minsan, sa kanyang paglalakad, iniwan siya ng cellphone niya, ng signal, ng mundo. Sa mga gabing malamig at walang buwan, doon lumilitaw si Alina, tahimik, mapagmasid, ngunit tila uhaw sa koneksyon. Hindi ka natatakot sa akin? Tanong ni Alina minsang sila'y magkatabi sa batuhan. Bakit ako matatakot? Hindi mo naman ako sinasaktan, sagot ni Marco. Ngunit lingid sa kaalaman niya, sa bawat gabi na sila'y nagkikita, humihina ang kanyang katawan. Parang may humihigop sa kanya, sigla, tuwa, at tulog. Nagsimula siyang bangungutin. Sa panaginip, nakikita niya ang mga dating nawawalang kalalakihan sa baryo, basang-basa, maputla, nakatitig sa kawalan. Tinanong niya ang kanyang lola, "Nak, may mga bagay sa ilog na hindi mo dapat sinusubukang unawain. Baka makuha ang puso mo, pati kaluluwa." Isang gabi, hindi na napigilan ni Marco. "Sino ka ba talaga?" tanong niya habang magkasama silang nakaupo sa ilalim ng puno ng kawayan sa gilid ng ilog. Lumapit si Alina, hinawakan ang kamay niya. Sa sandaling iyon, bumigat ang paligid, lumamig ang hangin. "Ako'y isang sumpa, isang pag-ibig na hindi natapos. Noong panahon ng mga Kastila, siya'y isang dalagang pinatay sa ilog nang mahalin niya ang isang fraile. Inakusahan siyang mangkukulam, binugbog, at itinapon sa ilog. Sa kanyang huling hininga, sumumpa siya na babalik, at hahanapin ang pag-ibig na itinanggi sa kanya. Pero ikaw, Marco, iba ka. Bakit ako? Dahil handa kang makinig, kahit hindi mo ako lubos na kilala." Alam ni Marco na hindi na normal ang lahat. Bumagsak ang katawan niya, dumanas ng matinding lagnat. Binalaan siya ng albularyo sa baryo, kung makipag-ugnayan pa siya sa sirena, baka tuluyan na siyang kunin ng ilog. Ngunit ang puso niya'y hindi na mapigil. Sa huling pagkakataon, pinuntahan niya si Alina. Sa gitna ng ulan, sa baha, sa rumaragasang tubig ng ilog, doon siya lumusong, at nakita niyang muli ang sirena. "Hindi ko na kayang mawala ka, ani Marco." "Kung ganon," bulong ni Alina, "samahan mo ako." Sa halik na malamig pero puno ng pananabik, hinila ni Alina si Marco sa kailaliman. Sa gabing iyon, nawala siya, at hindi na natagpuan pa. Sa umaga, natagpuan na lamang ang kanyang kamera sa tabing ilog, basa, ngunit may huling litrato,
isang babae sa gitna ng tubig, nakangiti, at sa kanyang bisig, isang lalaking nakapikit. Simula noon, walang sino mang muling lumapit sa Ilog Tiko. Ngunit tuwing may buwan, may maririnig pa ring awit, malungkot, pero puno ng pagnanasa at alaala. At kung pakikinggan mong mabuti, maririnig mong dalawang tinig na ngayon ang umaawit sa dilim.